Hi! Welcome back to Brailes Channel. Nagbabalik po tayong muli para sa isa na namang informative videos na para po sa inyo. This time, ay para naman po sa lahat ng Filipino citizens, lalo na ang mga estudyante at mga senior citizens na nahihirapan makakuha ng kanilang primary IDs. Good news po, dahil nagbabalik ng muli ang ating postal ID, mas pinaganda, mas authentic at mas mabilis na valid IDs na makukuha. Kung isa po kayo sa naghihintay ng pagbabalik ay andito na pong muli. Kung paano ang tamang pag-apply at mga requirements ay yan po ang ating ibabahagi. But before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like and share na din sa ating mga kaibigan, kaanak o kapwa po natin pensioners o estudyante, at please do share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. Good news! Postal ID is back. Paano nga ba makakuha ng postal ID? How to get postal ID? Para sa lahat ng estudyante, senior citizens, at iba pa, requirements and steps process. Alamin, isa ka bang estudyante o senior citizens o kahit ano pa ang estado na nagnanais makakuha ng isang primary ID para sa mga transactions sa bangko at iba pang establishment at maging sa employment requirements? Alam nyo ba na ang postal ID ang pinakamabilis na pwede mong makuha na primary ID? Nagbabalik pong muli ang application natin sa postal IDs na mas pinabago, valid at mas authentic dahil sa features nito at materials na ginamit. At hindi lamang yan, ito ay walang age limit, no employment requirement, no skill requirement, kaya't ang lahat ay pwedeng makakuha, even ang lahat ng estudyante ay pwedeng makakuha ng postal ID. Basta't Filipino citizens, lahat ay pwedeng makakuha. Ang pinabagong postal ID ay may mga features na makikita tulad ng pangalan, address, date of birth, national, issuing office, expiration date, PRN number, at signature. At dinagdagan pa ito ng encrypt code kung saan pwede mo itong ma-access or ma-scan through mobile apps. Ano-ano naman ang mga requirements? Alam niyo po ba na dalawa lang ang dapat nating ihanda na requirements? Una na dito ang iyong primary IDs tulad ng birth certificate or any two valid IDs. Kung sakaling wala ka pa talagang IDs ay pwede naman kahit birth certificate, or if wala talaga ay pwede naman mga secondary IDs. Pangalawa ay ang inyong proof of address tulad ng billing statement, barangay clearance at iba pa. Once meron ka na po niyan ay proceed na po kayo sa pag-fill up ng application form. Pwede nyo po itong ma-download sa website or ilalagay ko po ang link para pwede nyo po itong ipaprint, or pwede naman doon na kayo kumuha sa post office at mag-fill up. Ang next steps na po natin ay proceed na po kayo sa any post office na malapit sa inyo. Ibigay ang mga requirements para sa screening process. Once your requirements is approved, you will now proceed to the biometrics capture tulad ng photo capture, finger scan, at signature biometrics capture. Magkano naman ang payment para sa ID? Ang regular fee po natin ay nasa 550 pesos ang bayad. Ito po ay maipaprocess within 10 to 15 working days. Samantalang ang expedite o rush fee ay nasa 650 pesos ang bayad, na makukuha agad sa araw na yun. Paano naman makukuha ang ID kung regular processing? Ang lahat ng regular transactions ay matatanggap ang postal ID through delivery at your doorstep within 10 to 15 working days. Ang postal ID po natin ay may 3 years validity period. Narito po ang ilang mga requirements na pwede niyong ipakita, kahit alin lamang po dyan ang meron kayo. Maging ang mga requirements for proof of address ay andito na rin po. Kahit isa lamang po dyan ay pwede na po. That's it. Naway nakatulong po ito sa lahat ng mga nagnanais kumuha ng kanilang postal ID. Manatili po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga informative videos at iba pang updates na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless everyone.